ng Bantay Bigas, makakasama natin si Ma'am Cathy Estavillo. Ma'am, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Ay, oo. Magandang hapon sa iyo, Miss Lourdes. Magandang hapon, siyempre, sa lahat na nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa, Pulso ng Metro. Oh, so, masaya na ho ba tayo? After how many years, yung 20 pesos po, maipatutupad na pero sa Visayas region pa lang. Oo, hindi natin alam bakit nag-press release na naman ang Department of Agriculture na magkakaroon ng 20 pesos per kilo sa Visayas. Bakit sa Visayas lang? Buong Pilipinas, lalong-lalo na yung ating mga maralitang mga consumers ay talagang matagal nang hinahanap yung pangakong 20 pesos per kilo. Kaya isang malaking katanungan, bakit sa Visayas lang? Pangalawa, gaano katotoo yung 20 pesos per kilo na yan, given na inilabas nila yung food security emergency na inilabas nung that was kailan ba yun, mga March? Early this year. Wala pa tayong nakikitang mababang presyo na 33 pesos sa pangapalengke, tapos biglang may 20 pesos per kilo. So sana kung meron man yan, hindi nauuna yung press release, ilabas nila at wag lang naman sa Visayas. Dahil ang dami-dami. Yung simpleng 14.5 million families ang nagsasabi na sila ay nakakaranas ng kagutuman. Manifestasyon na yung mga programa na ginawa ng Marcos regime this past few years, almost 3 years, ay walang effect dun sa datos na inilalabas mismo ng gobyerno na may napakalaking bilang ng mamamayang Pilipino ang nagsasabi ng nagugutom. So, Ma'am Cathy, number 1 para sa inyo, nauna yata ang press release. Naman. Naunang press release kesa sa 20 pesos na kilo. Emergency na magkakaroon ng 33 pesos per kilo, 35 pesos per kilo na ibebenta sa mga LGU. Mukhang walang taker na LGU. Kung kaya ang sabi ulit ng DA ay yung stock ng bigas natin ay aabot ng 5 years. Oo. Okay. Sabi ho sa report ng aming kasama sa Malacanang, ang reason daw po kaya sa Visayas muna kasi marami pa lang imbak na bigas. So kailangang ilabas na yon para mapalitan kasi may mga darating kaya pwede rin 20 pesos kada kilo. Oo, palagi nilang sinasabi na malulugi yung mga magsasaka. May laki-laki palang imbak niyan. Anong ginawa niya this past few years na sa ilalim ng Marcos ay naranasan natin noong 2023, 2024 yung pinakamataas na presyo ng bigas for the last 15 years. Tapos sasabihin nila na may nakaimbak na ganyang kalaking volume at pwede silang magbenta ng 20 pesos per kilo. Hindi kaya yan para mawin yung mga voting population given na ang tindi ng issue ng ang lapit-lapit ilang araw na lang ay botohan na, election na. Okay. Kaya ito ulit yung pang-akit nila sa mga voting populations na ito meron ng 20 pesos per kilo pero sa Visayas lang. Ma'am Cathy, sa inyong opinion, ito ay pang-hook lamang at konektado sa nalalapit na eleksyon? Oo, sobrang pang-hook yan para sa nalalapit na eleksyon. Hindi nabili yung food security emergency program niya na 33 pesos. Tapos ito, naglabas sila ng 20 pesos per kilo. So kasabay kung totoo yung 20 pesos per kilo na bigas, ay aksyonan na rin nila yung napakababang presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil talagang luging-lugi yung ating mga magsasaka sa 10 pesos, 13 pesos hanggang 14 pesos na presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Marami sa ating mga magsasaka ang talagang disgruntled dahil nananatiling mataas yung presyo ng bigas sa kanilang mga lugar pero napakababa yung presyo ng palay nila. At yung NFA ay dapat umaksyon na kung talagang para sa mga magbubukid yung kanyang layunin na makatulong sa ating mga magsasaka. So, naniniwala ho ba kayo maipatutupad yung 20 pesos? Isang suntok sa buwan, pero kung suntok sa buwan, no, dahil ang tagal-tagal na yung 20 pesos per kilo na hinihintay, tapos biglang ito na, meron na ang laki pala ng volume na stock ng gobyerno, kaya magkakaroon ng 20 pesos per kilo. Ang malaking katanungan dito
ay una, bawal magbenta ang gobyerno sa palengke ng bigas. Kaya nga yung food security emergency niya, ipapasa niya sa sa LGUs. Sa ilalim ng RA 11203, bawal magbenta na ang gobyerno, ang NFA, ng bigas sa mga palengke. So again, para mas talagang magawa niya yan kung totoo, ibasura na niya yung RA 11203 o yung rice liberalization doon na nagtali sa kamay ng LGU na mag-regulate and at the same time mag-subsidize ng presyo ng bigas. Oo, okay. Ma'am, sa huling tanong ko po, Ma'am Cathy, no, sabi niyo kanina, yung announcement na ito, yung press release na ito ng Malacanang at ang Department of Agriculture, lumalabas lamang na palpak yung food security emergency on rice. Oo, sobrang palpak, Miss. Grabe, Miss Lourdes, sobrang palpak dahil walang taker na LGU. Pangalawa, kaya lumaki yung volume ng binabanggit nila na stock dahil una, hindi talaga naging successful yung food security emergency nila. Pangalawa ay despite yung may mga ganyan silang pronouncement, nagpapatuloy yung pagpasok ng imported na bigas sa ating palengke na siyang dahilan kung bakit binabarat yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka. Ma'am So, Cathy, kung may ganyan volume, yung gobyerno, ilabas niya sa palengke, i-refill niya, ibasura niya yung RA 11203, ilabas niya yung stock niya sa palengke, kasabay nung dapat ihinto yung pag-i-import ng bigas para magkaroon ng kasiguraduhan na mabili sa mataas na presyo yung palay ng ating mga Ma'am Cathy, malalaman din po ninyo, no, sa inyong mga kasamahan sa bahagi ng Visayas kung talagang maipatutupad at kung kailan itong 20 pesos? Ay, oo. Okay. Nalalaman natin, actually galing ako sa Negros na last week. Ay, the other day, wala tayong nakikitang 25 pesos, 30 pesos, 35 pesos. So, check malalaman natin, Lord. Abangan natin, ha? There's din ang amihan. Oo. So, babalikan namin kayo, Ma'am Cathy, para malaman natin kung talagang nakabalandra na sa mga tindahan yung 20 pesos na yan sa bahagi ng Visayas, ha? Okay, Miss Lourdes. Salamat po. Salamat. Salamat. Mapalitaan din namin Salamat. kayo once na nakakuha kami ng data. Salamat, Ma'am. Thank you, Ma'am. Mabuhay po kayo, Ma'am. Magandang hapon. Maraming salamat. DZ